Ang ating pong paksa na unang bibigyan ng tugon ay mula po dito, na-screenshot ho ito, pati yung profile picture po niya, si Flaviano Catalia Crami. Ayan. Ang sabi niya, good evening po sa iyo, Brother Johnson. Tanong ko lang po, kapag namatay ang tao ay walang kaluluwang humihiwalay sa katawan. Bakit sa Revelation 6:9-10 ay may mga kaluluwang nakita si Juan nasa ilalim ng dambana sa kaharian ng Diyos sa langit? So, titingnan ho natin to mga kapatid kung nasaan yung dambana na yan at ganun din po ano ang ibig sabihin ng mga kaluluwa dito. Okay? So, tingnan ho natin ito mga kapatid. Bakit sinasabi po dyan nasa ilalim ng dambana ang ibig sabihin? Siguro ay atin po munang basahin itong Apokalipsis chapter 9 verses 9 chapter 6 verses 9 to 11. Ito po mga kapatid ay may kinalaman sa ikalimang tatak. At ganito po yung ating mababasa. At nang buksan niya ang ikalimang tatak ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumaka nila. At sila'y sumigaw ng tinig ng malakas na nagsasabi, hanggang kailan o Panginoon, banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa at binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila'y sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayan din namang gaya nila. Yan. Sa pag-aaral ho ng Bible mga kapatid ay kinakailangan ho ay i-consider po natin yung mga terminolohiya, mga salita na nakapalibot sa ibang sa pag-aaral ng Bible po yan sa exegesis ay tinatawag pong syntax. So, hindi rin po natin ito pwedeng i-interpret mga kapatid na hiwalay doon sa naunang tatak. Kasi sabi doon sa verse 9, nang buksan niya ang ikalimang tatak. So, ibig sabihin, ikalimang tatak na ito. Kaya para maintindihan po natin siya ng tama, mga kapatid, ay atin pong dapat na isaalang-alang yung mga nauna kasi hindi pwedeng hiwa-hiwalay ito. Hindi natin siya pwedeng interpret na walang kinalaman doon sa una, pangalawa at pangatlo at pang-apat na tatak. Dahil naroon po yung tamang connection nito para makuha po natin ang tamang kahulugan. At kung pag-aaralan po natin mga kapatid, yung buong chapter 6 na yan, mula po roon sa verse 1 ay pinapakita po diyan mga kapatid yung yung unang tatak. At para lang po mabilis tayo ay ito po yung unang tatak. Yan. Yan po ay unang kabayong lumitaw at ang pangalawa ay kulay pula. Ayan po yun. Tapos sumunod ay kulay itim at kulay maputla. Ang 7 seals or 7 tatak, kasi ikalima yan, mayroon pang ika-6 at ika-7. Ang 7 tatak mga kapatid ay isa po itong vision or prophecy sa 7 karanasan ng tunay na bayan ng Diyos. Sapagkat kung gusto po ninyong panoorin, kung hindi po ninyo napanood ito, panoorin po ninyo yung serye na ginawa ko doon sa Carmencita, Seventh Adventist Church sa Dilpin, Albano, sa day 1 hanggang matapos. Dahil natalakay ko ng buong detalyado ang mga bagay na ito. Ngayon, para lang maipaiksi natin, dahil hindi naman natin pwedeng i-review at ibigyan ng detalye, ito po yung buong summary. Yung unang tatak, ang kulay puting kabayo, yan ay kumakatawan sa, ang puti kasi ay ibig sabihin ay pure or purity, kadalisayan. At palibhasa sinasabi doon na ito ay magtatagumpay at nagtagumpay. Yan po ay ang kalagayan ng iglesia
na iniwan ng Panginoon sa kamay ng mga alagad kung saan ay naging matagumpay ang evangelism. Napakarami pong nahihikayat araw-araw. Kaya ang kanila pong taglay na ebanghelyo at katotohanan ay dalisay, walang halong kamalian. Ang nakita po ng sumunod na talata ay ito pong kabayong mapula. Ayan, nasa kasunod na talata po yan. Yan, yung puti ay upang magtagumpay. Sabi rito, at nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko ang ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, halika, at may lumabas na ibang kabayo, kabayong mapula. So ano naman yung kabayong mapula, mga kapatid? Yung mga Kristiyano na nagre-represent sa dalisay maputing kabayo o tunay na iglesia na pinangunahan ng mga alagad na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkakatawan tao, ay nakaranas ho ng persecution or pag-uusig. Ano po? Kaya yung kulay pula ay bloodshed or blood-stained faith. Ano po? Ibig sabihin ay pananampalatayang nabahira ng dugo dahil sa pag-uusig na naranasan ng mga Kristiyano. At yan po ay nasa 100 AD to 313 sa pag-aaral. Yan ay kalagayan ng iglesia na nakaranas po ng pag-uusig sa kamay ng gobyernong Roma. Ano po? At yung ikatlong tatak ay ang puting kabayo. Okay, next verse tayo. Sabi po dyan, nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, halika, tumingin ako at narito ang isang kabayong maitim. Yan, bakit maitim, mga kapatid? Dati puti, naging kulay pula, tapos naging itim. Ano po? Ang kulay itim, sabi dyan, black horse compromise faith. Ibig sabihin, yung pananampalataya ng mga banal dahil sa persecution ay nanaig ang aral na dalisay ng Panginoon, nahalian na po ng mga maling doktrina. Ang pananampalataya ay nakompromiso na. Kaya compromise faith, na ipasok na ho dyan, mga kapatid, ang mga aral na wala sa Biblia. Sa pangunguna po noong ikaapat na imperyo, ang gobyernong Romano nang pumasok po yung paganismo. At ang mga pagano ang nagdala ng mga aral, kaya nakompromiso na ang pananampalataya, naging itim, yung dating dalisay, nahaluan na. At yan din po yung sinasabi sa chapter 12 na yung babae ay nagtago sa ilang kasi gustong lipulin ni Satanas, yung ng dragon. So, sa panguna po ng maling sistema, naging madilim. Naging itim. Yan tinatawag sa history ng Dark Ages. Mga kapatid, marami po dyan ang pinatay simula doon sa ikalawang tatak, kabayong mapula at hanggang sa kabayong maitim. Ibig sabihin, persecution, hindi ho nagtatagumpay si Satanas talaga sa pag-uusig dahil marami pa rin po mga namatay na nanandigan sa pananampalataya. Ipinasok niya ngayon ang spiritual para sirain yung doktrina ng Diyos. Kaya binago ang mga kautusan, diyan rin po na-change ang pangingil ng Sabat, yung Ten Commandments na bago na, ang dami na pong mga kung ano-anong doktrinang wala sa Biblia. So, diyan po marami ang pinatay na martir. Sa ikaapat na tatak ay yung kabayong maputla, no? Pale horse. Sa verse 7 yata yan, sinyatin mo, verse 7. At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilang nabuhay nagsasabi, halika, at tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla. Yan. So, kabayong maputla na nakaside dito ay mayroong pangalang kamatayan. So, compromise faith, dito man yung pale horse ay dead faith, may pangalan ng kamatayan. Ibig sabihin, yung pong namamayagpag na relihiyon sa buong mundo, samantalang ang tunay na iglesia ay nagtatago na pailalim sa kapangyarihan ng isang maling relihiyon, ang laganap ng relihiyon niyan ay pananampalatayang patay. Kasi nga po yung mga doktrina nila ay wala sa Biblia. Kaya doon sa ikalimang kabayo na yan, kaapat na kabayo na mga kapatid, na ikaapat na tatak, dito ngayon sumunod yung verse 9. No? Pero dito muna dyan sa verse 8 muna, tingnan nga natin. Sabi po dyan, tumingin ako at narito
Ang isang kabayong maputla, ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. At ang Hades ay sumusunod sa kanya at sila'y pinagkalooban ng kapahamalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Pansinin ninyo yung ginawa nitong ikaapat na tatak. Yung naghaharing relihiyon sa panahong iyan, patay na panampalataya dahil wala po sa ayos yung mga doktrinang dala. Pinagkalooban dyan na pumatay. Na pumatay sa pamagitan ng tabak. Yan. So, anong ibig sabihin? Yung pag-uusig na naranasan mula doon sa ikalawang tatak, kabayong mapula, maitim, hanggang dito, ay nandyan po yung patayan sa kamay ng kaaway sa mga lingkod ng Diyos. Yung mga pinatay na yan, ng mga taga-usig ni ito, yan po yung nasa limang tatak. Yan yung mga kaluluwa na binabanggit. Kaya, tama na yung sinasabi doon sa kasunod. Sa verse 9, mga kapatid, ay makikita ho natin dyan ang eksaktong pagdudugtong ng buksan niya ang ikaapat na tatak ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salitaan ng Diyos at dahil sa patutuong suba kanila. Doon sa verse 8, napakaliwanag ang pagkakadugtong ho nito. Yung pong kabayong maputla ay pinagkaloobang pumatay sa pamagitan ng tabak. Ang pinatay po dyan, at makikita po rin sa kasaysayan yan sa pamagitan ng Roman Empire, lalo na po yung mga naghari ho dyan, sila Diocletian, sila Nero, ang dami pong inusig na mga Kristiyano para lang sumunod sa kanilang dogma, pinatay. So itong mga pinatay na ito, pagpasok ko ng verse 9, ito yung sinasabi na humihingi ng katarungan. So, itong kaluluwa ng mga pinatay na ito, ibig sabihin, ito yung mga tao na nakaranas ng persecution, nakaranas ng pag-uusig. At hindi ho ibig sabihin ay meron silang kaluluwa na hindi namatay o buhay at yun ang sumisigaw. Kasi yung pong dambana na binabanggit niyo po kanina, kung bakit naroon daw sa langit, yung dambana, pagka binasa po natin yan, pag pinag-aralan ho natin yan, sa Bible ho kasi, sa Old Testament, ay meron pong dalawang altar sa templo. Tandaan natin na si Juan ay gumagamit po siya ng mga termino o gumagamit po sila ng mga object para ilarawan yung mga vision na nakikita niya galing sa Old Testament. Kaya pag pinag-aralan ho natin yung Old Testament, mga kapatid, mayroong dalawang altar dyan. Yan, makikita mo nyo yung nasa pintuan ng tabernakulo at yung isa ay nandun sa loob. So yung altar ho na binabanggit dyan, mga kapatid, ay yung altar na pinagsusunugan ng hayop na hinahandog ng mga nagkakasala. At yun po kasi ang mababasa natin sa lumang kasulatan, na dyan hinahandog yung mga dugo ng hayop para sa kapatawaran ng kasalanan. Na nagre-represent po doon sa mga nagbuwis ng buhay na mga Kristiyano sa pamagitan ng pag-uusig, sila po yung kumakatawan dyan. Kaya yung dambana na binabanggit yan ay hindi sa langit. Kundi yung unang apartment ng templo dito sa lupa kung saan hinahandog yung mga hayop. Hindi po yan ang langit. Ginamit lamang ni Juan yan para ipakita na itong mga tao na pinatay noon, kinakailangan ipaghigante sila ng Panginoon o kailangan ay makahanap po sila ng justice, ika nga. So tingnan po ninyo yung Apokalipsis 16:6 ay ganito yung ating mababasa, mga kapatid. 16:6 hanggang 7. Yan, sabi po dyan, sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta at pinainom mo sila ng dugo. Ito ay karapat-dapat sa kanila. Sa talatang 7, at narinig ko ang dambana
Ayan na naman yung dambana na nagsasabi, "O Panginoon Diyos, na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga paghatol." So, dito sa chapter 16, ay nakamit nitong mga taong ito ang katarungan. Yung mga nagpapatay sa kanila, nagpersecute sa kanila, ay ipaghihiganti sila ng Panginoon. At kung mapapansin ninyo, ika-5 tatak ho ito. Ika-6 na tatak ay nandyan na po yung mga palatandaan bago dumating ang ating Panginoon. At ang ika-7 tatak ay yung pagdating ng ating Panginoon, kung saan mabibigyan na po ng katarungan yung mga umusig sa mga tunay na Kristiyano. So yan ho yon. Kasi sa Bible, mga kapatid, ang kaluluwa na binabanggit sa banal na kasulatan, hindi pwede nating hindi isaalang-alang yung tinatawag na totality of Scripture, no? Sa aklat ng Ezekiel 18:4, yung kaluluwa po dyan ay sabi ay namamatay. Yan. Sabi po, narito lahat ng kaluluwa ay akin, kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Yan. Sa talatang 20, ganon din, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ayan po, nakasulat po sa banal na kasulatan. At kung titingnan ho natin yung composition or yung bumubuo sangkap ng tao sa Genesis, no? Sa aklat ng Genesis, ang talata po ay kapitulo 2 at 7. Ang sabi po, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa labok ng lupa at hiningahan ang kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So, ang kaluluwa sa Biblia, iyong buhay, hindi yung patay. Nagkaroon ng kaluluwa nung mabuhay yung nilalang ng Panginoon. Na alabok, hiningahan, naging kaluluwa. Ang paniniwala kasi ng marami ngayon, kung kailan namatay, saka nagkaroon ng kaluluwa. Ang sabi doon sa binasa natin talata sa Ezekiel, ang kaluluwa, nagkakasala, mamamatay. Pero yung alam naman kaluluwa ng mga tao ngayon, hindi na mamamatay yon kasi kaluluwa na yun ang namatay. So mali sa Biblia. Kaya ang ibig sabihin, yung mga kaluluwa ho doon, yun yung mga pinatay sa panahon ng pag-uusig. Ipinakita lamang na darating ang panahon na ipaghihiganti sila ng Panginoon doon sa mga pumatay sa kanila. Ayan po yung ating sagot doon sa napakagandang tanong ng ating kapatid.